Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magpa-phone comparison tayo ngayong 2025 ng mga mabebentang budget smartphone today, Itel P65 versus the Infinix Smart 9. Ano kayo maganda i-purchase dito sa dalawang budget smartphone na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, Happy New Year! So 2025 na, and syempre hindi tayo mag-stop mag-compare ng mga sulit na budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. At ito yung mga mabibenta noong 2024, and ito ang Itel P65 at ang Infinix Smart 9. So nag-decide ako i-compare itong dalawang smartphone na to kasi sa official store nila sa Shopee, hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Ang Itel P65, search natin So, ang Infinix Smart 9, yung 4GB 128 na ka-presyo or yung ka-same RAM at ROM ng Itel P65 ay merong presyo na 4,285 sa Shopee. So, yun nga, kung gusto nyo makamura or makabili ng mga murang smartphone na below SRP, ayan, available lang po yan sa Shopee. At mas mura talaga pag bibili kayo online compare sa mall. Pero pag bibili nyo to sa mall, ang SRP po ng Infinix Smart 9, yung 3GB 64GB lang nandito pero yung 4GB 128 usually nasa ano rin yan, 4 plus din naman ang presyo niyan. Pero kasi sa online, meron pa silang mga in-offer na voucher na mas makakamura pa kayo, mas makakatipid. Yung Itel P65 naman mga J-Vlog, sa official store ngayon ni Itel sa Shopee, ayan, check natin. Meron siyang presyo, tingnan nyo yung presyo niya, napakamura lang. 4,799 or 4,800. So sabihin natin nasa 4,400 yung Infinix Smart 9, tapos nasa 4,800 lang ang Itel P65. Kasi ang SRP po ng Itel P65, 4GB 128 yan. Yan po yung SRP or the suggested retail price. Again, yan po yung possible na presyo na mabili nyo sa mall. Pag sa mall kayo bibili, pero again, pag bibili kayo sa Shopee, mas mura mga ka-J-Vlog. Biruin yun, ang laki na madi-discount nyo. 4,800 na lang siya. Kung meron pa kayong voucher, napakagandang deal nyo na makukuha itong Itel P65. So, ngayon 2025, nag-decide ako i-compare itong dalawang smartphone na to kasi hindi sila nagkakalayo ng presyo. Parang 400 pesos lang kung i-compare natin sila sa market price sila ngayon sa Shopee. Kasi syempre, yun nga, mas nire-recommend ko rin bumili sa Shopee kasi mas makakatipid kayo. Again, pag bibili kayo sa Shopee, doon lang kayo sa official store ng shop na bibili nyo, wala ng iba mga J-Vlog. Alam ko maraming natatakot bumili online. Ako ilang years na bumibili sa online since pandemic, pero wala naman pong any discrepancy na nangyari sa mga deliveries ko. So, parati lang tayo mag-ingat. Marami talagang scammer sa Shopee rin, maraming mga fake reviews, fake posting. Kaya again, bibili lang kayo sa mall or sa Shopee Mall and sa Laz Mall or sa TikTok, sa official store ng mga brands na gusto nyo. Pero sa Shopee, ayan, kung dito kasi ako bumibili, kaya kung gusto nyo rekta agad mag-purchase, yung links po ng dalawang phone na yan nasa description box, i-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. So, si Itel P65, mas nauna siya na-release compare sa Infinix Smart 9. At tingnan natin kung ano ba masulit dito sa dalawang smartphone na to. So, next mga ka-J-Vlog, gusto i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. Unahin muna natin sa display perspective. At yun nga, parehong-pareho lang sila mga ka-J-Vlog. Overall display quality, overall specs ng display, parehong-pareho. Meron silang 6.7 inches HD Plus 720 by 1600 pixels na merong 120Hz screen refresh rate. Kaya again, alin man dito sa dalawang smartphone na to bibili nyo, pareho lang po ng display quality ang makukuha nyo. Pareho din naka-punch hole display, pareho malaki ang display, and parehong smooth dahil support ng 120Hz screen refresh rate. Next, sa chipset. Dito sila nagkakaiba sa chipset dahil si Infinix Smart 9 ay MediaTek Helio G81 compare sa Itel P65 na Unisoc Tiger T615. When it comes sa clock speed or sa bilis, pareho lang sila na 2.0 GHz. Nagkakaiba rin sila of course sa GPU. Yung GPU ng Infinix Smart 9 is Mali G52 MC2 compare sa Unisoc Tiger T615 na Mali G57 MP2.
Ali G57 MP1. So maraming nakikita ko rin sa comment section or sinearch ko rin naman din na yes, Mali G57 is a strong GPU, lalo na yung Mali G57 MC2. Pero yun nga, yung Mali G57 MP1, sinasabi rin sa ibang website, is mas malakas daw or mas better ang Mali G52 MC2. So when it comes sa GPU ng dalawang smartphone na to, pareho naman silang okay na okay for gaming, pero yung iba mas piniprefer yung MediaTek Helio G81 compare sa Unisoc Tiger T615. For me, ako tatanungin, yes, specs wise, pareho silang maganda. Mas advantage yung Infinix Smart 9 when it comes sa GPU, pero dito sa Unisoc Tiger T615, kasi ilang beses ko na natesto yung Mali G57, okay na okay to, lalo na rin sa Genshin Impact. Nakakalaro tayo, hindi naman super high, pero playable naman siya sa depending settings sa isa-set nyo mga J-Vlog. So, again, itong dalawang smartphone na to ay merong magandang chipset sa budget segment. Pareho sila nakaka-handle ng mga games, modern games. At ayun, kahit alin man dito sa dalawang smartphone na to, ang pipiliin nyo when it comes sa gaming, okay na okay naman po silang i-recommend. So, pareho silang maganda, kumbaga. Next, sa software. Sa software sila nagkakatalo, to be honest. Hindi ko alam kung bakit ginawa pa ni Infinix na Go Edition, itong Infinix Smart 9, kung maganda naman yung chipset na ilalagay nila. So, yun lang naman, merong konting limitation when it comes sa Infinix Smart 9 dahil meron siyang Android 14 Go Edition compare sa Itel P65 na naka-Android 14 Full OS. So, syempre, mas better yung full Android compare sa Go Edition. Again, yung Go Edition nakadesign yan sa mga mababagal na smartphone na merong mababagal na GPU at mababagal na CPU. Pero tulad na sinabi ko kanina, hindi naman po mabagal ang nilagay ni Infinix dito sa Infinix Smart 9. Again, yung G81, nakikita natin yan sa mga ibang brand na naka full Android support or full Android OS. Ewan ko kung bakit nila ginawang Go Edition to. Kasi alam nyo naman pag sinabing Smart Series, Go Edition yan. Pero maganda yung nilagay nilang maganda yung nilagay nilang chipset. Pero sana ginawa na nila full Android. Again, trinay ko na rin to sa mga full OS ng mga application like Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, no problem naman. So, when it comes sa Go Edition, meron mga certain limitation when it comes sa feature ng full Android OS. And meron tayong mga ibang application na hindi natin nakikita dito sa Android Go Edition. So, yun. OS, winner po dito or mas advantage ang Itel P65. Next mga ka-J-Vlog sa camera specs. So sa camera specs, mas mataas po ang Itel P65 dahil meron siyang 50 megapixels rear camera compare sa Infinix Smart 9 na 13 megapixel rear camera. Again, hindi po basihan ang taas ng megapixel when it comes sa ganda ng photo quality. Pareho ko na-try yung camera ng dalawang smartphone na to. Maganda naman, sulit naman sa kanilang presyo na 4,000 plus. Pero syempre, specs-wise, mas mataas ang megapixel ng Itel P65. More megapixel, meaning marami pa tayong magagawa when it comes sa OS ng camera. Kaya syempre, mas panalo dyan ang Itel P65 sa ganyang aspect. Front-facing camera, pareho lang na 8 megapixel naman. Next, sa design mga J-Vlog. So sa design, very futuristic side ang Itel P65, ang Infinix Smart 9 aesthetic naman ang kanyang side. So magkaiba sila ng target market. So Infinix Smart 9 for aesthetic, more casual things, na merong snappy chipset. Itel P65 naka-design yan sa mga budget gaming consumers. Kasi when it comes sa design nito, very futuristic, very gaming side. Kaya yun, kung mahilig kayo sa games, kung gusto niyo ng futuristic design, go for the Itel P65 aesthetics. Dito tayo sa Infinix Smart 9. Next naman mga J-Vlog sa speaker complete. Winner dito is Infinix Smart 9 dahil dual steer speaker siya compare sa Itel P65 na naka mono speaker siya. Next mga J-Vlog sa battery and sa fast charging rate. So, fast charging rate, clear winner dito si Itel P65. Dahil support siya ng 18 watt fast charging with 5,000 mAh battery capacity. Although si Infinix Smart 9 ay naka 5K battery din, pero sad to say, 10 watt pa rin ang nilagay ni Infinix dito. Napakaganda na ng smartphone na to, pero napakabagal naman po mag-charge.
So, very useless ang Type-C ng Infinix Smart 9. Kung ilalagyan nila to ng slow charging rate, hindi ko alam kung bakit ganyan. Pero yon, mas very convenient mag-charge sa ITEL P65.